Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Muli na namang bumilis ang antas ng inflation sa bansa nitong nagdaang Abril. Higit na mas mataas ito sa naitala noong April 2025 at pinakamabilis sa nagdaang 3 taon. Ang mga pangunahing sanhi ng inflation, alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almohan. Sa patuloy na pagmamahal ng mga serbisyo at produkto sa bansa bunsod ng sigalot sa Middle East, hindi makakailang aaray talaga araw-araw ang publiko. Ngayong Martes, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority ang muling pagbilis ng inflation sa bansa o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kung saan humihina ang purchasing power ng consumer o halaga ng pera versus kakayahang bumili. Pumalo na sa 7.2% ang naitalang inflation sa bansa noong Abril 2026, ang pinakamataas o pinakamabilis na inflation sa nakalipas na 3 taon. Ito yung highest since March 2023, kung saan yung inflation rate natin during that time was recorded at 7.6%. Hindi hamak na mas mataas ito sa 1.4% inflation rate noong April 2025 at 4.1% nitong Marso. Mas mataas din ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6 hanggang 6.4% lamang. Ayon sa ahensya, pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular na sa bigas at singil sa produktong petrolyo, ang mga pangunahing sanhi ng mataas na inflation rate noong Abril. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 11.1% inflation rate, particular dito ang bigas. Sa transport inflation naman, 21.4% ang naitala bunsod ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Dahil pa rin yan sa patuloy na sigalot sa Middle East. Kaya ang mga tsuper ng jeep, todo ang pag-aray sa bigat sa bulsa nang nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo. Mas mahirap pumita. Yung dati kinikita namin mas malaki, ngayon konti na lang talaga. Ang problema ngayon, parang nilalaro lang kami. Kung makita nilang galit, saka naman sila magbaba ulit. Katulad niya ngayon, nagtaas na naman. Wala naman kami magagawa. Ayon sa Department of Energy, as of May 1, nasa 52 days pa ang itatagal ng supply ng gasolina sa bansa, 54 na araw para sa diesel at 166 days para sa kerosene. At sa pagtaas pa nga ng presyo ng petrolyo, may fuel discount na binibigay ang ahensya sa mga magpapakarga. It's 10 pesos discount being offered to all jeepneys basta yung plate number ninyo ay nagtutugma po sa registration ninyo. At 4,278 gas stations ang pwedeng puntahan. Malaki ang ambag ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa antas ng inflation sa bansa. Pero ayon sa PSA, mas malaki ang ambag ng inflation sa mga pagkain. Dahil nga kaunti na lang ang pumapalaot para manghuli ng lamang dagat o nabiyahe para sa iba pang resources bunsod ng mahal na gasolina, bumababa na rin ang produksyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.